Right, mega love shout out. Nandito tayo kay Attorney Rene Cuento. Ito ko nakita yun. Kaya ka nakita yun. Yung kanya tama ba? Paglilinaw, ICC or local court, arrest warrant against Bongo. Ito yun. At least ito talagang si Attorney ang mag-explain sa atin. Pasok, Attorney. Make life delicious with 100 pesos off your fee. So ano nga ba, Mabsat, no? ICC or local courts ang aaresto kay Bongo? RA 9851 explain. Pasok, Attorney. Yeah, Anthony Bueno. Low and beyond. Oh, learn the line. Know you're right. Iba-ibang bersyon, iba-ibang klaseng pagpapaliwanag ang ating narinig sa telebisyon, sa TV, sa radyo at sa mga pahayagan, no, sa social media. Ang tungkol dito sa implementation of the arrest warrant against Bongo, kay Bato de la Rosa at maging dito kay former Justice Secretary Vitaliano Aguirre. Iba-ibang bersyon sapagkat kaninang umaga nagsalita itong si Ping Lacson, no, na kinakailangan daw idaan pa sa hukuman ang arrest warrant kung sakasakaling nag-issue na nga itong International Criminal Court. At ang sabi naman ni Bam Aquino ay kinakailangan kung may kakayahan naman ng ating bansa na litisin ang kaso ni Bato ni Bongo dito sa Pilipinas ay hayaan ng dito na lamang itong litisin sapagkat may sarili naman tayong batas na umiiral dito upang litisin itong crimes against humanity, no, allegedly committed by Bongo and Bato de la Rosa. So maraming usap-usapan, maraming bersyon, maraming interpretasyon ang naglalabasan nitong maghapon na to. So I find it parang obligation natin ngayon na ipaliwanag sa taong bayan kung ano ba talaga ang sinasabi ng batas sa ilalim ng RA 9851, sa ilalim ng Rome Statute at sa ilalim ng Doctrine of Incorporation and Doctrine of Transportation in relation to the implementation of Rome Statute. So dyan po natin uumpisan at dyan po kayo magtanong tungkol sa mga umiiral na batas at doktrina na ito sa ating bansa nang tayo ay hindi maligaw, no? Sapagkat napansin ko kung sino yung hindi mga abogado, siya ay nagsasalita kaninang maghapon at nagbibigay ng opinyon na wag munang ipatupad ang paglilitis sa International Criminal Court at kailangan dito sa ating bansa. So ano nga ba ang tamang paliwanag, partner, nauukol sa batas? Umpisahan natin to doon sa pagbalangkas ng batas tungkol doon sa Rome Statute. Itong Rome Statute ay isang international treaty na kung saan tayo po ay pumirma, nag-ratify noong 2011. Itong Rome Statute na to ay actually ay nagsimulang hubugin noong 2000 and way back in 1998, no? At tayo ay kasali dito sa usapan nito, no? At pero ito ay ating niratifika noong 2011. Noong 1998, pagkaraan ng 10 taon o mahigit 10 taon, ang ating pong Senado sa pangunguna ng dating senador at yumao ng senador na si Senator Miriam Defensor Santiago ay nanguna sa pagsulong ng pagbuo ng isang batas na tinawag nating RA 9851. No, ito yung batas na kung saan pinarurusahan ng mga krimen katulad ng genocide, crimes against humanity at lahat ng mga krimen na nakasaad sa Rome Statute. Ibig sabihin, no, ay dito umiral yung doktrina ng transformation na kung saan ang Rome Statute ay mas lalo pang binihisan, pinaganda at lalong inukit o pinaganda ang pagkakahubog ng batas na ito. At ito ay ginawang isang lokal na bersyon ng Rome Statute. Diba? So, pangalawa, meron din tayong Doctrine of Incorporation, no, na kung saan sinasabi dito ng international law, no, at lahat ng mga kasunduan na umiiral sa buong mundo na kung saan tayo ay isang signatory ay sinasabi sa ating saligang batas na ito ay parte, no, automatically this will become
part of the law of the land pursuant to Article 2, Section 2, which provides that the Philippines adopts the generally accepted principles of international law as part of the law of the land. Mhm. So yan ang sinasabi. At so lumalabas na dito sa ating pinag-uusapan kung kailangan bang dumaan pa sa hukumang lokal Mhm. ang arrest warrant ni Bato at ni Bongo Mhm. ay kung iintindihin lamang natin ay hindi na kinakailangan dumaan ito sa lokal na hukuman sapagkat malinaw naman ang sinasabi ng ating mga doktrina, incorporation and transformation plus the provision of RA 9851, particularly Section 17 of this particular law na kung saan sinasabi na kung meron namang nag-iimbestiga na international tribunal na umpisahan na, ang ating bansa ay may diskresyon na ipagpaliban ang ating sariling investigasyon, lalong-lalo na kung mapapatunayan na wala tayong kakayahan o unwilling tayong tapusin ang investigasyon dito sapagkat lumalabas na parang walang kakayahan ang ating mga hukuman sapagkat nananaig pa rin ng takot, nananaig pa rin ng impluwensya ng mga dating mga opisyal ng gobyerno na namuno dito sa ating bansa na nagpatupad nitong war on drugs at nag-commit nitong crimes against humanity. So the executive department as of present has the discretion whether to refer to the local courts or allow the International Criminal Court to arrest without going to the local courts the arrest of Bongo and Bato de la Rosa. So yan po ang sinasabi ng ating batas at maliwanag po yan. So hindi kinakailangan ipadala mo yan dyan sa hukuman sapagkat ang Rome Statute is actually part of the law of the land as provided for under Article 2, Section 2 of the 1987 Constitution. Yan yung tinatawag na Doctrine of Incorporation. Ibig sabihin, kapag may international treaty, pag may international law, na kung saan tayo ay bahagi, yan doktrina na yan, ang nagiging tulay mula sa Rome Statute papunta dito sa Pilipinas na para maipatupad dyan. Okay? Pero partner tayo hindi na malinaw po hindi tayo kasapi ngayon o miyembro ng ICC partner Maliwanag naman yun na hindi tayo pero nakalagay din sa provision ng Rome Statute ako sakaling hindi na tayo miyembro lahat ng krimen na naganap nung panahon na tayo ay miyembro, ang ICC ay mananatiling pinagkakaulawan ng batas na magkaroon ng jurisdiction at litisin na lahat ng krimen na committed during the time that we were still member of the International Criminal Court. So there is no question about that at maliwanag pa yan sa sikat ng araw. Pero saan kinuha kaya ng ating mga magigiting na senador na ito ang kanilang opinion, partner, hindi ba? Hinuhugot nila to dahil doon sa batas na RA 9851. This is the domestic law wherein this is the domestic law that punishes crimes like crimes against humanity. At hindi na sinasabi dito sa batas na ito na kung sakaling merong mga ganyang krimen na committed by our own public officials ay kinakailangan dito litisin. Kaya nga lamang tayo ay sumailalim sa isang administrasyon na hindi kaaya-aya ang uri ng pagpapatakbo sa hustisya dito sa ating bansa. Kaya itong RA 9851 na to ay nagsasabi na kung sakaling may ganitong klaseng krimen, crimes against humanity at naumpisahan na naman ang investigasyon or prosecution of those involved in the crimes against humanity, ay hayaan na sila ang maglitis nito. Yan ay nakalagay doon sa Section 17 of RA 9851. At kung ating
ating titingnan. Yung 9851 is the local version of the Rome Statute. Lokal lamang Yan ang batas na natin. lalong pinaganda ang Rome Statute. Kumbaga sa tao, mas binihisan ng RA 9851 ang Rome Statute upang masabi natin dito sa ating bansa, no, at sa mga international criminal courts like the ICC na teka muna, huwag kayong mag-imbestiga dito sa amin. Huwag niyong i-prosecute ang aming sariling mga public officials involved in the crimes of against humanity. Yun ang sinasabi niya. Pero dito sa pagkakataon na to, hindi natin pwedeng sabihin yun sapagkat ito ay lumalabas na walang kakayahan, unwilling at malakas pa ang impluensya ng mga taong namuno noong nakarang administrasyon na kung sakasakali ay hindi natin makakamtan ng tunay na hustisya para sa mga biktima ng war on drugs. Kaya may discretion. No? Kasi alam mo itong RA 9851 na to, partner. ICC, opo. Dalawa ang anggulo nito kung talagang babasahin mo ng husto to. No? Ang unang anggulo nito is that the provisions of this domestic law is mandatory in character. Talagang parusahan, no? Wala yung impunity na dapat hindi mo paparusahan mga nagkasala dito. Yung pangalawang anggulo nito, yung discretionary on the part of the state, no, whether to allow or not the International Criminal Court to take jurisdiction, no, of this particular case against Go and De La Rosa for crimes against humanity. Okay. So dalawang anggulo, dapat tingnan nila mandatory provisions and discretionary. Hindi kaya partner dahil syempre kampuan nila senador ito. Nandun na yung... Yun na nga lang ang problema natin dito. Umiiral na naman ang politika dito, no, sa kaso na to. Nakikisama, naging kaibigan, Kapwa siguro senador. pinakiusapan, kapwa senador, Yes, kaya partner. ngayon gustong padaanin sa lokal na korte. Sana naman pag-aralan yung mabuti ang batas natin at ang kasaysayan ng Republic Act 9851 na hinubog at sinusog ng namayapang senador na si Miriam Defensor Santiago. Siya ang gumawa niyan way back in 2009 upang masunod ang doktrina ng complementarity doctrine. No? Naku, At diyan nabuhay yung doktrina na yan. So parang sinabi ko nga kanina, meron naman kami ditong batas na lokal kami na lang mag-iimbestiga. Ay hindi. Pero kung naumpisahan na ang investigasyon noong 2017, 18, 2019 Sa ICC. at walang nakukuha ng hustisya, ang mga biktima, hayaan mo. That is one part of the provision of that local law na the state can exercise its discretion, no, to allow the International Criminal Court to arrest those involved in the crimes against humanity. Attorney Beno, Yung law and the arm. Salamat, attorney. Learn the law, know your right. di mas klaro na, di ba, Sir Leonardo? Attorney na yung nag-explain. But anyway, talagang hindi natin masisisi yung mga ibang senador. Siyempre, kapwa senador nila yung nandyan as much possible gusto nilang tulungan, pero ang problema, mukhang kailangan nilang tawag nito, malinawan na sundan nila yung batas, di ba? Especially more than 6 years. So tama rin man sinabi ni Professor Contreras. At syempre, mas naging klaro sa explanation ni Attorney Rene Bueno. Alright, so maabsat, it's almost 12:51. Di ko na malayan. Akalaan nyo naka 3 hours tayo na live stream for today. No? Inabot tayo ng halos 1:00 ng madaling araw. Eksakto, 3 hours yung ating live stream. So maraming salamat, Mabsat. Sir Leonardo, salamat. Pretty Page, End Time, Rani Shera. Sino pa mga nandyan? Sa mga mula pa kanyan, si Ma'am Eva Punsalan. Ano ba? Elvira G.
Si Delia Serafor's family. Sino pa ba? Si Danilo Bunag, shout out. Elican del Carmen, Bert. Sino pa ba? Annalyn Ando, shout out din. At sa lahat po ng nandito mula pa kaninang first minute natin. Salamat Absat, it's already 1:00 ng madaling araw. Time to rest kasi maaga pa tayo gigising mamaya. So, may 4 hours pa ako matulog. Kung ba? 2, 3, 4, 5. Oh, may apat na oras pa akong tulog bago tayo mag-report sa school mamaya. Alright, hanggang sa muli. Kita-kits tayo sa ating next live stream. Paalam muna. Sayonara. Bye-bye.